Hi everyone! Part 3 na tayo ng my first time traveling abroad. And ito na ang aking immigration story time! Please do like, share, and follow! Just for the context, ang i-declare ko sa immigration ay isa akong solo female traveler, which is naman for most parts. Private company employee, may itinerary na 15 days sa India. At reason for travel? Snow. After namin magkahiwalay ni friendship, dumiretso na ako ng immigration. Wala nang balikan to. Sa entrance ng immigration, hinanap ang aking e-travel na fill outan sa online. Required siya sa mga Filipino sa palis ng bansa. Boarding pass at passport. So, ang eksena sa immigration, walang pila. At dire-diretso ako sa bakanting sir na IO, pero tinaas niya kasi yung kamay niya, kaya sa kanya ako pumunta. Okay, disclaimer lang. Ito ay based sa aking experience at gusto ko lang i-share kung ano yung mga tinanong sa akin ng IO. Hindi ako in any way nagsasuggest or nagre-recommend ng kahit ano preparations or mga sagot na dapat yung sabihin or gawin. It's best for you to do your own research using reliable sources that are relevant to your situation. Oh, sorry, English. So, ayun na nga, diba sabi ko sa part 2, sobrang kabado ko. Isa pa sa dahilan kasi lahat ng bookings ko, pati yung flight, is na-book ko lang 1 month prior to my trip. Oh, apaka-red flag, diba? Okay, balik na ako sa kwento. Hindi ko alam kung swerte itong matatawag, pero papalapit ako ng IO nun. Dun sa booth, nakatingin lang ako sa floor and my passport. Tinignan ko yung IO sa mata and tinuturo ko sa kanya yung passport na nasa floor. Clueless siguro siya bakit ko siya tinitignan, tapos tinitignan ko yung floor, pero sabi ko na lang sa kanya, may passport po. Then pinulot ko, binigay ko sa kanya. Tinignan niya kung sino yung nandun sa passport and tinignan niya din yung kasamahan niyang IO. Pero dahil hindi nila alam, nilagay na lang niya yung passport dun sa harapan ng booth. Seconds lang naman yung lumipas, tapos nandun na yung may-ari ng passport. Binigay ng IO na magka-question sa akin dun sa may-ari ng passport yung passport niya. Tapos yung may-ari ng passport umalis. Pero tinawag siya ulit ng IO para sabihin na pasalamatan mo si Miss. Oh, sorry, ganda. Kasi nga ako yung nakapulot ng passport. Nagpa-thank you naman si Koya, tapos umalis. Pero dahil sa lahat ng nangyaring yun, nawala yung kaba ko. Parang friendship na kami ni IO. So ayun na. Finally, binigay ko na sa kanya yung passport, boarding pass, and yung e-visa or yung papel ng ETA ng e-visa ko for India. So simula na ng tanungan. Si IO, click-click lang tapos tingin-tingin ng screen. Una pa niyang tanong sa akin about sa work kaso hindi kami magkaintindihan dahil sa booth parang ang layo ng boses niya at saka may pagkabingi ako. Basta ang gets ko doon about sa work ko, kung ano yung trabaho ko, sinagot ko siya sa BPO po. So, tinanong niya ako nung COE. Dala ko naman, pero naghahalongkat ako sa bag ko kasi ang daming papel. Diba sabi ko sa inyo, over-prepared ako. Tapos habang hinahanap ko, tinanong niya lang kung ilang taon na ako sa work. Sabi ko, 2 years. Tapos nabigay ko na rin yung COE ko. And hinanapan naman niya ako ng HMO card. Buti na lang hindi ko nakalimutan yung HMO kasi hindi ko naman yun laging dala sa wallet ko. Napanood ko kasi sa other platforms na hinanapan sila ng HMO. Nag-struggle na naman ako kasi 3 yung wallet ko. May nakapag-suggest din kasi na paghiwa-hiwalayin mo yung wallet mo para pag nawala man yung isa, may backup ka. Tapos may iba pa mga tinatanong sa akin si IO or sinasabi na hindi ko lang naririnig. Hindi siya nakagulo pero parang nakatulong pa siya sa akin kasi nga minsan may pagka-oversharer ako. Eh diba sabi, isang tanong, isang sagot. Finally, nabigay ko rin yung HMO card. After nun, tinulungan ako ng return tickets. Tapos yung return tickets, nag-struggle na naman akong kahahanap kasi nga, ang daming papel. Kung bakit madaming papel? Kasi, kunwari, isang plane ticket or isang hotel bookings, printed ko lang 3. Ewan ko din ba sa akin, hindi na ata yun over-prepared eh. Hindi na ata yun yung tawag dun. Pero ayun, basta yung mga papel ko, lahat kayang back-upan yung ide-declare ko sa IO. Kaya in a sense, prepared talaga ako. Tapos ito na sa question na bakit India? So, ito na naman yung sagot ko kasi po may snow. Tapos ang sabi ni IO, may snow pala dun? Akala ko magme-mekos-mekos ka. Tapos tumawa silang dalawa nung IO, nakatabi niya dun sa isang booth. Ako din naman nakitawa. Hehe, charot. Tapos tinanungan ako ulit ng IO, anong mga pupuntahan mo doon? So ako na over-prepared, sinagot ko lahat ng mga nilagay ko dun sa itineraryong i-prepare ko. Sabi ko sa kanya, pupunta po kasi ako sa India, dun sa Kashmir, dun po yung may snow. And dun sa Kashmir, may mga valley, Pahalgam, Gulmarg, Sonmarg, Dudhpatri, tapos yung city na Srinagar.
Doon po ako pupunta, tapos magpipicture, tapos mag-a-avail ng snow activities, and sabi ko, may gondola po pala doon. Gondola lift. Ayun, tapos parang dun niya nasingit na, may pupuntahan ka ba dun, ma'am? Or may kakilala ka ba dun? Sabi ko, wala po, solo travel. Sorry! Tapos, tinanong na niya yun, magdi-DIY ka lang, ma'am? Parang clueless pa ako nun kasi hindi ko na-gets na sabi niya pala DIY. Then sinabi ko, yes po. O, diba, nasayang lahat ng itineraring prepare ko. Kasi after nun, hindi lang din kinuha. Tapos, parang patatak na siya nun eh. And pinatanggal na rin yung salamin ko, tapos pinicturean ako. Pero habang nangyayari yun, clueless pa rin ako sa nangyayari. Tapos may naisip na naman siya na another tanong. Tapos sabi niya, pwede bang makita ma'am yung mga transaction sa bank mo? Pero di ko siya nag-gets sa ata nung the first time na tinanong niya sa akin yun. Tapos inulit niya kung may pumapasok daw ba sa bangko. Sakto-sakto na January 30 yun. Sahod namin. Sinagot ko siya ng nakangiti. Sabi ko sa kanya, yes po. Actually, kapapasok ko lang kanina. Oh, sorry, kakasahod ko lang. Pinakita ko sa kanya yung sahod ko. Ay, basically, pinakita ko sa kanya yung BDO app, yung laman ng bangko, at saka yung transaction nung araw na yun, which is yung sahod ko. Sa kanan niya, tinatakan. Di happy na. Clueless pa rin ako sa nangyayari. Sa kanan niya, binalik yung mga papers ko. Nag-struggle naman ako ibalik sa bag ko. Sa isip-isip ko, yun na yun? Ang boring! Charot. Siyempre, thankful ako na ganun lang kaigsi. Tapos, tinuro pa ni IO yung way para dun na sa security. Kasi hindi ko alam kung paano na ang next. Yung mga prepare ko, bank statement na papel, bank certificate na papel, itineraring ginawa ko lang din nung araw na yon. And yung hotel booking ko na non-cancelable, non-refundable, hindi naman hinanap. Hindi din tinanong kung paano ko makakapunta from Delhi to Kashmir na sinasabi ko. Non-cancelable din yung flight ko dun. Na nasayang lang kasi nag-no-show ako, nagbago yung mga plans ko pagdating sa Delhi. Pero super thankful ako na nakalusot ako. Promise. And mas thankful ako sa nangyari sa akin next after ng security. Diba, maaga ako natapos sa IO. Yung akala kong aabutin ako ng 4 hours at saka pa secondary inspection, hindi nangyari. Kaya itong next, hindi ako prepared dito. Hindi ko alam na makaka-avail ako ng free food. If you wanna know how, see you sa part 4! Putik, may part 4 pa pala. Or wag na lang kaya.